Here. Hello everyone, I'm Jesse. I'm Joey, And we we're are the the parents parents of of the the JMJ JMJ Kids, Kids. and welcome to It's Time Couple Power. Laki mo Alright. po. Nakimita ka mukha mo. Alright, our topic for today is real life couple scenarios. So we'll be reading mga scenarios as couple, and then we'll see if ano ginagawa namin as a couple. Okay? Number 1, where do you wanna eat? So pag nagtanong, saan mo gustong kumain? Ayan. Actually, ang laging sagot is kahit saan, bahala na, right? And you've seen mga reels or mga TikTok videos dyan na it's an issue, no? Pag ang lalaki nagtanong, ano gusto kumain? Tapos, hindi naman sumasagot ng maayos. Tapos, para talaga ang nagde-decide niyan is yung babae pa rin. Oo nga, kasi kahit naman Kasi, gusto nung lalaki. Kung sabi nung misis, ay, wag dun. Hindi, wag. pero ano ba talaga issue doon? Is it really about food? I think it's really more on, kami sa mga babae pag ganyan, parang minsan naman, ikaw na mag-decide. Kahit Oo nga. saan. Tapos mag-decide ka, sige, doon. Pero mas maganda siguro kung sa ano na lang. Pero I think it's that nga, no, na parang sometimes, so as simple as that, pwede ba ikaw na mag-decide? Kaya nga, yun nga, mag-decide yung mister. Tapos sasabihin Hindi pa rin. ng misis, ano ba naman? Huwag naman doon. Ba't naman dito? Huwag naman doon. So anyway, again, hindi naman yan, I think depende yan sa sa attitude, no? Kasi minsan nagkakainisan yung mga Yeah, tsaka mag-asawa depende just kung anong because of situation. that. Halimbawa, rush, kailangan mo yung kumain na agad, Yeah. 'di ba? Tapos Or ang tagal. kasi may gagawin kayo afterwards, may schedule kayo afterwards, gusto mong rush na kakain. Yung isa naman gusto niya, upo naman tayo ng konti, kahit ano lang. Yeah. Gusto ng So isa, is it really that important in a relationship? Hindi naman dapat yung pinag-aawayan. However, Yeah. again, depende sa ugali, no? Kung mainisin yung lalaki, inis talaga. yeah. So yung mga ganyan, pagbigyan nyo sila misis, no? Kasi we know. And again, depende yan sa pag naging bad mood na kami, mas mahirap. Next, the silent mood shift. Everything is fine, tapos all of a sudden, biglang tumahimik na yung partner. And then, you ask what's wrong, and then they say nothing. Usually naman ito mga babae, no? Bigla na lang tumatahimik. Pero, sasabihin nila, wala, and yet meron naman talaga. So, do you keep asking or you give space? Well, depende siguro. Siyempre, halimbawa kung matagal na tayong married. So, dapat alam na ng wife or husband kung anong reason, 'di ba? Based on Meron ka bang experience na ganun sa akin dati? Oo naman. Bigla ka na lang. Mukha oo naman, kala mo. Oo naman, 'di ba? Palang bigla ka na matahimik. Alam ko na meron kang iniisip, meron kang ginagawa, usually ganun, 'di ba? Tapos magtatanong ako, sandali lang, baka mawala yung iniisip ko. Hindi ba yun? Iba yung biglang tatahimik yung parang naiinis, alam mong galit. Hindi. No, yung... Second guess ng mga lalaki yung mga babae, di ba? Kaya nga, I mean, yung mga ganun, natural lang yun kasi working eh. Lalo tayo kasi work from home. Pero yung pagtahimik ng babae na parang di ka na kinakausap. And, Meron din ganong sitwasyon sa atin. Alam ko natulog ka na nun. Ay, hindi na ito nagsasalita. Tulog. remember mo dati sa Canada? Ay, sa Canada yun. Yung, nainis lang ako. Ako kasi, Yan ang Para miscommunication wait. naman yun. I think sa mga babae kasi, parang you want the husband to be more in touch. Or in to be touch? more Aware. of how you feel. Kasi nga tayo mga babae, emotional tayo, 'di ba? So, kapag
medyo ano, parang minsan gusto nagpapakyut ka lang na gusto mo, dapat alam niya na kung ano yung gusto ko. Eh, hindi nila alam talaga. As in, hindi pala nila alam. Na-realize ko na lang over the years. Oh my gosh, talagang kailangan mong sabihin. Hindi pwedeng hinuhulaan nila. Anyway, there was one time doon sa Canada. Tapos parang kasi late ka ng matulog. Parang gusto ko na tapos hindi ka pa natutulog. Tapos naiinis ako. Tapos hindi mo pinapansin. Isa lang room namin sa Canada. Kasi we're just renting a room. And then, lumayas ako. Tapos hindi niya alam. Lumayas ako. Gabi yun eh. Doon lang ako sa may, yung donut shop doon sa tapat ng Eglinton. Di ba, umalis ka, di ko alam. Malas yun. Tapos, meron ding one time, hindi ko na alam ngayon yung reason bakit ako nainis. Pero inis ako, tapos umalis ka na lang, nasa mountain province ka na noon, ganyan. Tapos hindi mo rin alam, hanggang bumalik ka, hindi mo rin alam na nagalit pala ako sa'yo. Tingnan mo yan. May mga gano'n, no? Tayong mga babae talaga, Nagalit ka. Ay, saan na yun? Kain na kami. Wala, no. May ganun talaga tayong mga girls. Kaya nga, over the years, you'd learn na hindi talaga nilang mahuhulaan kung ano yung nasa loob natin. We really have to express. And eto pa, masama. In-express mo na, wala pa din. Wala. Kahit na-express mo, uy, surprise mo naman ako, bilhan mo ako ng ganyan. Wala na yung mga hint-hint sinasabi mo na talaga kung ano yung gusto mo mangyari. Hindi pa din gagawin. So yun, over the years talagang matututunan mo na lang na i-accept the fact na they're really like that. O, simple-minded Most men. naman ng mga lalaki. Totoo yun. Kaya di ba pag grocery ka, you really have to be detailed. Kung pwede, padala mo yung picture. Kasi there was one time, papabili ako ng cornets. Cornets ba? Oo. Tapos ang binili niya, corneto. Mga ganyan. Meron yung joke na yung comedy, yung nilista niya, 'di ba? One cup, one flour, two If there's, ano yun, kunyari, banana. Tapos if there's an apple, by hindi, one sugar, one sugar. Two bananas, di mo lang two bananas. Three. Hanggang 10 na. Yung 10, ano yun, 10, di ko alam kung ano yun, malalaki. 10 binili. Ang purpose ng misis para mabilis niyang ito number 1, number 2, number 3, number 2 para mabilis niyang makuha. Yun pala yung intindi ng Isa minister, lang. isa lang, dalawang ganun, Quantity. 3. OMG. OMG talaga. Ang mag-asawa. No, ito. Phone versus conversation. You're sharing something important and then your partner just scrolling on the phone and saying, So parang hindi ka pinapansin. Do you think it's disrespectful or harmless lang yun? Yeah, parang disrespectful kung nag-i-scroll lang siya. Tapos hindi ka pinapansin. Tapos hindi ka pinapansin. What if naman, mababaw lang? I guess Well, I mean, depende. halimbawa, you're trying to say something Yeah. naman. You're trying to start a conversation, tapos yung mister lang na nagre-reels lang sa Facebook, nanonood lang ng Yeah, ng ng kung sports, parang ganon. Well, iba na yun. Pero kung halimbawa, yung mister, nagwo-work siya, Nag-work, nagtatrabaho, or may important call na kinakausap niyong boss na or yung project or something like that, intayin mong matapos. Tapos, mag-start ka ng conversation. Kasi hindi niya talaga maintindihan kung anong sasabi mo. Tapos yung kinakausap niya na importante naman, hindi niya Yes, I think yun ang napapansin ko sa mga anak natin, no? Especially kay JJ. Or kahit naman, I guess, even pag naiistorbo ako, may ginagawa ako, even if it's just like mindless scrolling. Pero, time ko yun eh. Tapos biglang, parang minsan mainis ka, or mainis ka na naistorbo ka. Even si JJ, pansin ko ganyan eh, no? Parang, even si Jamie rin, no? Parang, what? Ayaw nila na papaistorbo. Yun lang ang difference mo sa kanila. Kasi I know this about you. Every time na parang may sasabihin ako. Even if, kunyari, nag-scroll ka lang or just watching, no? Pahinga lang. Pero parang you really, diba? You do things for me. Oo naman. Slave mo ako eh.
Daddy, sabihin mo na. Yes. Ano? Secret natin yun. Pero, slip of the tongue. So, alam nyo na yan yun. Secret namin yun. Oh, you're rewarded naman. Lalo pa Next, din. different sleep schedules. Ayan, isa rin to. One wants Yeah. to sleep early, the other wants to watch just one more episode for the fifth. Oh, yun. Tama. Pero yon sa atin kasi, paano ba? I think more on ano yan, sa mga bago-bago pa. No? Yung parang you have, kailangan pareho pa kayo ng schedule, ganyan. Pero pag tumagal na kayo sa relationship, I guess you have to give each other time for yung, kung ano yung gustong gawin sa time niya. Yeah. Kasi matanda na. Yung bang, ngayon may isip mo na, matanda na yan. Hindi na siya bata na kailangan mong anuhin, Tsaka, sabihan. yeah, or kung first time, sasabihan mo, di ba? Yeah. Parang i-communicate mo na, gusto kong magkasabay tayo. Pero hindi I naman think gabi-gabi na nung- sabihin mo na, Nung bago tayo, ganun no? Parang, you want to have a fixed schedule, dalawa kayo, sabay. But, I Or- think it's important kung it affects the family. yeah. No? Kasi ako, mahilig ako magpuyat, no? I think there was time na hindi na nga ako nagpupuyat kasi nagko-cloves na ako, no? Pero ngayon na bumalik na naman na napupuyat na naman ako. So, but lagi kong sinasabi sa mga kids, ako kahit wala akong tulog, pag the next day meron akong appointment, may event, same pa din ako, parang up and about, energetic, same yung energy, parang hindi sa wala kang tulog. Kasi alam ko na the next day meron ako mga certain appointment. So kung halimbawa ako, nag-decide ako tonight na magpupuyat ako kahit meron akong appointment next day, ako na yun, responsibility ko. Even with the kids, that's what I tell them na okay, kasi minsan nag-ano sila no, game sila online ng mga kapatid niya. Magkaiba ng time zone na, no, tong mga to. So, sila mismo, sila nang dito sa Pilipinas, ang nagpupuyat to give way dun sa schedule ng mga nasa Canada. So, usually yan weekend. So, yung puyat nila, mga ano yan, tutulog na yan, mga 2, 3, 4 in the morning. O basta sinasabi ko lang sa kanila, it's fine with us. As long as, kapag the next day, alam mo na meron tayong need na gawain, okay pa rin kayo. Hindi pwedeng, because napuyat. No? It can't be an excuse. So, malinaw naman yun sa amin. And sa ating dalawa, I think, pag ikaw, minsan gusto mong manood pa, right? I mean, it's okay. Kasi baka yun lang yung time. Ako lalo na kapag na-addict, no? Pag naumpisahan ko yung isang series, minsan naiinis ako kasi kala ko maganda tapos series pala siya. And nakakainis kapag hindi mo natapos. Tsaka kung nanonood lang din naman, di ba, sabay tayong punta sa bed, manonood ka or matutulog ako, manonood Yes. ako. And pero even andun hindi tayo sa nood bed. Hindi nood Pag galimbawang ko niya, para sa baba tayo. And then ako, still working and I need to finish something. Pero ikaw, naanto ka na. Akit na rin ako. Tapos doon ako Yeah. sa room, yung parang magkasama pa din, but hindi pareho yung ginagawa. You know? So, I think, pag matagal na talaga kayo, meron na rin give and take na mga ganyan. Hindi na kailangan pakit palagi na sabay tayo, ganyan. Unless of course, meron talaga kayong activities na dapat gawin, you know, in the bedroom, para sabay kayo. Alright? Social media issue. One partner loves posting photos together, the other rarely posts anything. Is posting a sign of pride in their relationship? O, tayo. Ako kasi mahilig ako mag-post. Ikaw, wala ka namang pakialam sa SOCMED. Diba? Pero is that even an issue? Sa I guess siguro yeah. kapag yung pinopost mo against dun sa values ng pamilya ninyo. Depende siguro baka yung misis nasobrahan na ng TikTok or Instagram, tapos post, diba? Tapos solo niya, alam mo minsan yung mga solo, no? Parang, diba? Yeah. Hindi Tapos, depende talaga. So, I guess, pag-usapan ninyo, ako naman, ang pinopost ko, family. And there's always, parang intentional siya on our part. I don't just post
for nothing. I post because I want to say something about, especially ngayon, ang FB, my memories. So, you get reminded every year or, every so often na ito yung ginawa mo itong day na to last year or 2 years ago or from 10 years ago pa. So, in a way, maganda. Parang diary mo na rin siya. No? Sa online diary mo. So, in our case, parang di naman siya issue. But I guess it would be an issue for people na mahiling mag-post. Tapos siguro, medyo sexy pa or something. I don't know. O tsaka inappropriate, nakikipag-away, o di ba, nang babastos. Inappropriate posting. Yeah. Next, money personality clash. One is a saver, one is a spender. Big sale happens, tension begins. Budget rules or flexible enjoyment. I watched something like this na parang yung isa, OFW siya, and then si Mrs. dito siya, tapos gusto niya mag-birthday yung anak niya, 7 years old siguro, tapos ang budget, nag-over budget, tapos pinag-awayan nila. So, si Mrs. parang sinasabi niya na minsan lang mag-birthday. Tapos Mr. naman, parang hindi mag-ipon, ganyan-ganyan. Parang pwede, budget is 50K only. Tapos nag-away na sila. I guess sa mga nag-aaway tungkol sa finances, it goes deeper than that eh. It's not just the amount. It's not just the money. It's deeper than Tsaka that. hindi one time yun. Kasi, for example, that in that instance, siguro si Mrs. parang sinasabi niya na ito na nga lang yung parang ibibigay mo, no? Especially ito sa mga absentee parents, ha? Kung working abroad ka, and then tinitipid mo pa pag nandito ka, yun na nga lang yung parang pinaka mababawi nila from you, no? Na you have been away for so long. O di sige, celebrate natin yung birthday ng anak natin. Ganyan, parang doon ka lang bumabawi. You're trying to like compensate for missed time. Pwede yon. So, hindi ko ma-blame si Mrs. about it. However, si Mr., ang sinasabi naman niya is, pwede naman na budget lang ng 50K, meron pa naman ibang birthdays, ganyan-ganyan. But, then again, ang sa part ni Mrs. is, you're just here a few times a year, and Tsaka nagkataon depende rin kung ano ba yung practice ni Mrs. di ba? Kung every month ba na over budget siya, di ba? Kung minsanan lang O naman. minsanan lang naman, ano lang naman yan. Pero kung every time naman nag-over budget, nag-spending on things then, na wala sa budget, di ba? Yeah. Parang it adds up eh. So parang ano na yun, nag-stop na siguro yung mister. Depende sa sa situation din. In that scenario, understandable si Mrs. However, tayo, since we're financial advisors, natutunan natin yan na yung mga birthday, extravagant birthday parties, yan yung number 1 na tinanggal namin. Kasi, mabuti na lang, no, natuto na kami sa Canada. Sa Canada kasi, pag kids parties, kids lang talaga ang invited. Dito sa Pilipinas, when you say children's party, let's say sa Jollibee, McDo, puro kasama mga matatanda. Wala namang kids. So talagang kailangan mo maglabas ng malaking pera kasi lalo na Pinoy, no? Hindi mo naman yan ma-RSVP. Hindi yan particular na ilan lang yung dadalahin. Kahit hindi invited, pupunta. So dito talaga iba yung culture natin. So ang pinakamagandang gawain is wag mo na lang gawin. Wag ka na mag-celebrate ng bongga para talagang iwas, no, sa mga ganyan. And kung ano man yung natipid mo, then start saving up for your children. Kunyari, pang birthday mo sa kanya, kuha mo na lang ng isang policy para sa bata. Like si Jamie noon, yung 7th birthday niya. Kasi talaga nga hindi ka kami nag-celebrate ng I mean, we celebrate birthdays, pero hindi extravagant. At saka we don't have parties anymore. Nagpa-party kami sa mga charities. So let's say si Jollibee, may 5,000 siya package. 30 kids na yon na may burger or spaghetti, 'di ba? So for 30 kids na hindi namin anak, no, 30 kids ng charity. So we used to do that. And then yung mga friends natin, we just tell them na KKB or magbaon sila potluck. Yan. Even yung natin, if you remember yung we had a renewal of vows. Sila brother mo pa nga yung 15th anniversary yata natin yun. Yeah. So, renewal of vows namin, yung mga friends namin, pinagdala namin ng pagkain.
No, Tapos yung mga potluck guests sila, natin, yung mga di ba? guests namin yung pinaghanda namin. Yun. So, yung mga ganun ba, na sometimes kakaiba sa ginagawa ng most Pinoy, but it gives you that certain kind of parang good feeling no inside na okay, naging maayos yung napuntahan ng pera. Pero sa totoo lang talaga maraming mga Pilipino na hindi maiwasan, no? Yeah. First birthday, super grand. I mean, kung okay lang, kung may extra ka talaga, fine. Pero talaga minsan ng mga Pinoy, kahit walang extra, Pinipilit. pinipilit nila. Tapos wala, alam mo yun, meron nga tayong kilala nun eh. 18th birthday. Tapos, di ba, bongga-bongga yung 18th birthday, tapos wala lang. Sabi ko lang, sobrang bongga yung 18th birthday. Again, hindi mo tayo naiinggit, no? Yeah. Pero makikita mo eh. Kasi pwede naman hindi mag sobrang bongga, right? Depende talaga. Household chore imbalance. One feels like they do more chores. The other says, just tell me what to do. Alright. Initiative versus instruction. What's fair? Sa atin, parang wala namang ganyan. Wala naman. Kasi sinanay din natin yung mga kids natin na they will do the chores. They will share in the chores naman. Yeah, nasanay yung mga kids natin. Pero ako talaga, ever since, hindi, tamad talaga. Hindi dahil sa tamad ka na pinanganak, tamad-tamad. Siguro dahil hindi sinanay ng mama ko. Mama ko kasi, I'm an only child, diba? Eh, yung mama ko minsan pa baby, binibaby ako talaga, kahit ang tanda na baby pa talaga ako doon eh. So parang lahat siya. Hindi may iwasan na there will come a time na talagang tamad ka na, no? Kasi hindi ka sinanay eh. Kaya nung nag-asawa ako, parang naiyak talaga ako na I don't even know how to do the laundry ko, yung mga ganun. Kasi sabi ko, naku, my kids will never experience yung ano na-experience ko. Hindi siya pa-cute. Hindi siya it's not good. Parang siguro pa-arte-arte, yes, pero hindi siya maganda. Kaya pala, tuwang-tuwa si mother nung nag-asawa tayo. Ayaw na, hindi na. Pero until nag-asawa tayo, siya pa din, di ba? I mean, my mom is always like that. Siya nagluluto para sa atin. Spoiled tayo doon sa nanay ko. So, ganun talaga siya. Kaya, hindi rin maganda yung, sabi ko, hindi ko gagawin yun sa mga kids ko na parang i-spoil mo sila, lahat. Bibigyan Tapos mo. wala silang kalam-alam. Buti na lang, wala tayong pera, kaya wala tayong katulong. So, sila talaga. Ngayon, looking at our kids, talagang proud na proud kami. No? Imaginein mo, nasa Canada yung tatlo, and they're only how old? 18, 19, 20. Or 19, 20, 21. Yan. Ganun na yung edad nila. Marunong Independent sila na sila. sa buhay. Marunong magluto. Ay, nag-experiment. Hindi ganun Tsaka they can kagaling. decide kung anong gawin nila, Yes. anong gusto nilang gawin, mga ganun. Kasi hindi nila Very kailangan... important yan, parents, na even if you're rich, no, siguro teach your children how to do chores. Mahirap kasi kapag they're on their own na, tapos maiiyak na lang sila pag nag-asawa, so wala silang alam gawin sa buhay. No? Alright, next. Late reply drama. Partner reads your message but replies hours later, but they were online. Overthinking or valid concern? For me, ano lang yan. Wala. Parang, do you need your partner to always respond ba? Yeah. Parang Tsaka depende minsan kung tayo, ano, hindi nga- tsaka depende kung anong message mo ba? 'Di ba? O anong message nung tao? Kailangan bang It shows sagutin agad? insecurity probably. Kaya importante na meron kang sariling career. Kahit na housewife ka lang, make yourself busy. Yeah. Parang it doesn't have to be a career. Pwede kang busy sa church May hobby dahil ka. yeah, may hobby ka Meron ganyan. kang Kasi service. otherwise parang your world revolves around your husband lang ba? Kailangan ba laging validated ka? 'Di ba? So for me siguro because we are both professionals. We both have our own activities. Kaya hindi kami parang, I need you to validate me all the time. Parang hindi naman siguro. Tsaka depende kung anong message. Kailangan mo bang sagutin agad? Or so hi, hello? Diba? Minsan kasi may mga message na urgent. Kailangan mo sagutin. Ayun. Pag pala tayo, pag ba yan, walang kwenta yung telepono mo pag hindi mo Yeah. sinasagot. Pag tawag ka na, tawag sa ring lang ng ring. May messenger. Mga anak natin, ano bang silbi ang mga phone nyo? Hindi Ay, nyo tapon nyo na yung sinasagot. cellphone nyo kung hindi nyo sasagutin. Yan lang. Siguro, pag urgent message, Yeah. fine.
Next is family priority conflict. Whose family do you visit on holidays? Both sides expect you. Sa amin naman wala, no problem. Kahit saan. And ako pa nga, I push him, no? Punta ka naman dun sa, sa Mountain Province, no? I know, kailangan namin siya dito kasi pag wala siya, wala kaming driver, walang sasakyan, hindi madali for us dahil may mga activities kami outside. Pero, alam din namin na importante din at this time na matatanda na yung parents na he has to spend time with them also. Malayo lang eh. If talagang malapit, we would welcome them here. Kaya hindi nila kaya yung init. Pero hopefully sa iba hindi masyadong conflict yung ganyan na lagi na lang sa nanay mo or sa pamilya. Kasi again, pag negative pag may negative, minsan talaga ayaw mo nang dalawin. Bakit pa, no? Why even bother? So, siguro advice dun sa mga parents natin, yung matatanda na, huwag nyo na pakialaman yung mag-asawa. Diba? Huwag niyong kampihan or ano. Kasi may sarili silang pamilya. Let them decide on their own. Tapos para hindi kayo makadagdag sa problema ng mag-asawa. Sa amin, maswerte kami kasi both sides mahal. Tsaka they respect us. Siguro kahit may mga decisions kami na they were not hindi sila okay with, pero they trust inayaan us. nila kami. Imagine homeschooling, lahat nag-aaral, di ba? Ayaw din nila yon, pero pinabayaan nila kami. So, maganda rin yung may respect. Apology styles don't match. One wants to talk immediately after a disagreement, the other needs time to cool down. Talk now or pause first? In our case, kasi Jessie, kapag away kami, yan, parang, syempre, I think lahat ng lalaki ganun, na parang hindi confrontational. Tayo naman mga babae, parang, let's settle this right now. Syempre, mainit ang ulo mo. Ako, over the years, natutunan ko na rin na, you need to cool down also. Kasi very emotional ang mga babae. Very emotional tayo. Tapos sa mga lalaki naman, parang, they just see it as it is. There was one time, I remember, nag-away tayo. Tapos, in-explain ko na siya sa email. Kasi mas maano ako pag nag-email ako, as in, kompleto yun, no? Kasi na-express mo lahat. Hindi niya pa rin na-gets. Really. Talaga. So, parang after that, huwag na lang. Effort. For effort. Wala mag-gets. Sabi, ano ba to? Ang haba-haba, wala namang point. Asan yung point niya dito? Wala. Mali pa rin yung understand. Sus! Ano ba nangyayari dyan? Yun na nga natin. Tagalin natin. Wait let's remove Point muna dito. Dami-daming sabi. sinabi. Hindi ko mag-gets. Ayan. Masyado Pangit. madilim na. Madilim na. Tapusin na nga natin soon. What else? A helpful advice problem. One partner shares a problem, the other gives solutions immediately, but they only want to vent. Wala Yung ba tayong listening, ganyan? oo. Pero Wala tayong ganyan. may mga ganun din, mga couples na ganun, di ba? Gusto ng isa lang na mag-vent, pero yung isa, Nag-vent anong problema? Solusyonan Tapos natin. yung iba diba? parang kinukontra pa. Ay naku, wag na wag gagawin ng mga mister yan ha. Na, paano ba yan? Ba't may ilaw? Ayan. Ayan na. Yung mga mister, kapag ang misis nagrarant, no, kunyari, may kinainisan sa office or kung saan man, syempre, ano yung mga misis, diba? Makwento, ganyan. Tapos, iinis ka kasi, bakit? Alam mo yun, masyadong ngingialam sa emosyon mo. Tapos sabay pa ng mister, ang daldal mo kasi. Wala. Ginarapatanin na. Wala. Parang huwag ka na mag-react. Kung most ito mga babae, Makinig ka na lang. Mister, makinig na lang. Magkape-kape ka Ang na lang. maganda sa atin, chismoso din siya. Actually, mas marami nga siyang chinichismis sa akin. Ako talaga, honestly, wala akong pakialam sa mga kapitbahay o sa mga tao. As in. Pag ako nakatayo doon sa labas, biglang isa-isa silang pumupunta doon sa akin. Tapos, ay, alam mo ba? Mas marami siyang chismis kaysa sa akin. Pero ang maganda sa atin kasi, pag tayo kunyari may sinabi ako, ang maganda sa'yo is parang
you agree, and then nakikinig ka, so parang okay lang talaga nakachismisan siya. Tapos tayo lang naman Yeah. nagchichismisan. Yun ang maganda. Ako naman kasi, when I hear something na talagang juicy, no, parang you really want to, siya lang talaga chinichismisan ko. So lahat alam niya. Pero I don't parang call up people na alam mo ba, ganyan-ganyan. Yun ang hirap sa iba. You know, when you get hold of something juicy, no, secret or rumor na juicy talaga siya. Yung iba kinakalat. Ang maganda sa atin, hindi. Tayo lang, nagchismisan, and we don't even know if it's true or not. Pero, Yeah. magandang pag-usapan kasi minsan yung chismis, juicy talaga eh, no? Ayan, mga judgmental kayong dalawa. That's true, we're very judgmental. Pero sa amin lang. So, at saka, you know, ewan ko paano ba explain na judgmental in a way na hindi naman tayo talaga masamang tao. Yeah. Ano lang, observation ba? That's our observation. Hindi naman Pero judgment. judgmental tayo. Ito lang, lalo ka na. Observe natin. Oh. Ay, ako lalo ka na. Judgmental ka. Okay. Different love languages. One shows love through actions, the other one's words and reassurance. Oh, well. Well, at least na tayo kasi, 'di ba, yung We know eh. So, We sa went through mag-asawa, you should have time to do yung self-growth journey. Dapat meron kayong time na nagsiseminar kayo pareho or kahit man lang yung mga simple personality test online. Gawin nyo yan. Yung talagang kayo lang as a couple. Parang eto ngayon kami, habang naghihintay kami, kasi driver at yaya kami ni Jamie, pag nag-gym siya. So, pwede namang siya lang, pero usually sumasama ako. So, mga ganitong time, so, ano na yan, inaalat na namin for us. So, habang naghihintay kami kay Jamie, eto, we're doing the couple power. Or chismisan kami, or kung ano man yung gawin namin. Pero, you have to have time together. Very important yan, na kahit na hindi siya masyadong bongga, kung ano man yung gawin, hindi naman talagang date. Pero, you're spending time together and nagchichismisan lang kayo. Kasi yung mga ganun, ano yan bonding moment nyo rin. No? If you want your relationship to last, you need to have always time together. Tapos, hindi yung pag nagkasama kayo, nasa phone siya, sa TV yung isa, or alam mo yun, wala kayong time. So kami, hindi naman necessarily na everyday ganito kami. Most of the time, busy kami sa kung anong ginagawa namin. No? Sa mga kanya-kanya naming trabaho. Pero yun na nga, we have times like this. We make time for this. Ano pa? Busy season, disconnect. Work gets intense, less time together, one feels neglected. Yun, hindi yan hindi applicable sa amin eh. Kasi nga, we really find time. It's time. I think that's one of the secrets ng ating marriage kung bakit maayos. Kasi nga, we really have time for each other. And not just for each other, but also for our family. Decision without asking. One partner makes a plan or commitment without consulting the other. Ayan. Independence or disrespect? Depende siguro kung anong magiging effect. Pareho tayo na we can decide on our own. Pero, ang maganda lang sa'yo, may mga marami ako, lalo na ako. Kasi I don't even plan. I take the leap right away. Kapag may gusto akong gawin, ginagawa ko na. Tapos hindi na ako nag-iisip kung ano mangyayari afterwards. So there was one time sa Canada. Matanda ako ng seminar. At alam mo na, syempre pag nag-attend akong seminar, nabentahan agad ako. $2,000 yun. It's all stores online. Tapos pag uwi ko, yung meron kayong, what do you call that? Yung buyer's remorse. Siyempre, $2,000 yun, no? Cash ng card, grabe lang. Pero pag uwi ko, binigay ko agad sa kanya yung idea. Tapos pareho kami na ginawa namin. Yeah, let's try it. At saka, doon tayo actually nag-start. Ano yun ang maganda Mga sa online. mag-asawa, yung walang away-away, parang you support each other sa kung ano man yung naging decision ng isa, kahit na kaya ba natin? Pero doon tayo nag-start, nalaman natin about sa emails, yung prospect list, yung paggawa ng website, tapos ikaw naman ginagawa mo yung website. So, pero hindi siya naging successful. And I guess, yun yung mga times in our life na pag hindi ka naging successful, mas nagiging better person ka. Kasi natuto ka. You learn something new.
hindi mo siya matatawag na katangahan or it's an experience. Yeah. Magastos na experience, but it was an experience. And hindi naman siya talagang totally a failure. Kasi ang dami ka natutunan along the way. Kasi nag-self-study tayo. Mm-mm. Diba? Doon na naman yung SEO, SEO marketing, yan. Hindi ko alam yan dati, but you Dropshipping, study. Yeah. yun din. Yes. Dati, diba? Tsaka yung building a website. Nung unang panahon pa na wala pa yung mga ganyan-ganyan. No, we did it on our own. Ayan, so I think pwede na yan. What time is it? It's already 6:30. So, sunduin na namin ng Jamie because we will be going to EDSA Shrine to celebrate the 40th. Correct ba? Yeah, 40th anniversary of People Power. We might not be able to make it tomorrow. So, ngayon na lang. Eve of the EDSA Revolution anniversary. And, yan. Sabi nga ng pinsan ko, si ate, sabi niya, nasa puso pa rin nila ang EDSA. Pero since mabilis na mapagod, di siya sasali sa mga activities. Pero nasa puso natin ang EDSA. I think palagi yan nandyan. And hopefully, na maasa pa rin tayo na ang ating bansa ay magiging maayos. Kahit na, I don't know, ano ba nangyayari ngayon? Kasi nga wala kaming TV sa bahay, so we don't follow the news. Si bad trip lang kapag you follow the news. Ang importante, buhay ka and okay yung pamilya mo. Kasi in the end, ikaw rin naman yung sasalba sa sarili mo, not the government, right? Yep. So, you do things your own way and then huwag mo masyadong ma-stress sa government. Ano talaga sila, palpak talaga sila. Alright, thank you so much and hopefully you watch us again next time on another episode of It's Time Couple Couple Power. Power.